Hello mga B, another day, another mini vlog. Pagkagising namin ng after mga B, nag-asikaso na ako dito sa aking pending na trabaho. 4 o'clock na nga ito ng hapon mga B, tinanggal ko lang yung cover kama namin at mga punta para palitan na. Tapos si Cyril yan is nandyan din sa tabi ko dahil ayaw nga kay ate niya sumama. Kaya sinama ko na rin siya sa pagbaba ko para asikasuhin na rin siya para mamaya hindi na kami maghilamos pa. Pinaliguan ko na rin sila para later on, kain na lang ng dinner tapos konting pahinga tapos bihis na lang tapos tutulog na lang. Kaya yan pinagsama ko na siya sa pagbaba dahan-dahan lang dahil hindi pa naman siya totally marunong talaga bumaba pero kahit paano natututo na siya at na-explore niya itong hagdan na itong mga B. Habang yung mga kuya at atis niya is nasa kwarto gumagawa ng sulat dahil meron silang assignment dito sa bahay na pagdating ng daddy nila kailangan ma-submit nila yon. Kaya pinaliguan ko na lang si Cyril dito para after nun yung mga kapatid naman niya yung next na maliligo at makapagpahinga na rin kahit papano. Dati nga mga B, yung baby pa siya, takot siya sa tubig mga B, makita niya lang yung CR na papasok na kami, ayaw niya na, pero ngayon nawibili na siya mga B. Ang sekreto lang pala, isang araw, 2 beses siya paliguan, tapos yung pagpupuna sa kanya dapat diretso hilamos na rin para hindi siya matakot sa tubig. Ngayon kahit na wala kami pinakulong tubig dahil mainit ngayong panahon, okay lang sa kanya, kaya niya na yung lamig. Habang naliligo nga sila Kuya Sak at ito naman si Ate Cleo, sinabihan ko na mag-ready na siya para maligo. Inaasar niya pa talaga yung kapatid niyang bunso kasi alam niya pikunin to. Kaya ayun tuloy, nagtatantrums na, nagbato na tuloy ng kanyang lotion, binato niya na sa tablet. Buti na lang hindi tinamaan yung tablet ng husto at hindi nahulog. At dahil nga maliligo na si Ate Cleo, si Kuya Sak naman nagre-report na kasi may iyakan na nangyari behind the scene mga B. Ayun, si Vibory kasi is nadapa sa hagdan mga B dahil nga naglalaro sila, nagkaharutan pababa. Kaya ayan, meron na kaming gamutan serye. So alam niyo yan, sa pagiging nanay pa talaga, dapat multitasking ka. Multi-skills meron ka talaga. Hindi ka lang basta-basta doktor, ayan, magagamot na ako ng betadine. Kaya hindi nawawala sa bahay namin yung betadine mga B kasi nakautisgrasya nga sila. Kaya mas gusto ko talaga magstay na lang sa bahay kasi lumabas kami. Kasi takot ako sa aksidente. Kaya ayan, maggagamot na naman ako. Tapos si Cyril naman, ayan, na buti na lang hindi siya ganun kalikot dito. Sobrang behave lang yung baby na yan. Hindi siya nagtatantrum. Mapag-inipitan din ang buhok. Tapos si Kuya Sak naman, nakakaintindi na rin kahit paano. Siya na yung magkukusang paghatid ng mga tupiin ko sa taas dahil nga alam niyang busy na ako. At ayan na nga, habang naggagamot ako siya, pinapagalitan ko na nga siya dyan kung bakit siya nasugatan at napakasama na rin si Kuya Sak sa pagalit ko dyan kasi siya ang kuya. Kasi itong si Bayan kapag anong utos sa kuya niya, susundin niya talaga yan. Kaya sabi ni Kuya, tumakbo ka habang pababa, maggarot tayo sa hagdan. Kaya ayan, nadapa. Yun na yun nangyari. Magagamutan, mag-iiyakan na sila. So habang nagaganyan nga, inaayusan ko na yung buhok nila, sinusukilayan ko na, kiniklipan ko na kung ano pa yung pwedeng gawin sa kanila mga buhok na dapat is matapos na. Kasi meron pang next na akong gagawin sa taas. At tatapos din silang lahat sa kanilang pagligo, pag-asikaso sa kanilang mga sarili. Ayan na, maayos na yung mga bulilit. So waiting na lang yan sila sa oras ng merienda nila. Tapos ayan, tapos na rin si Ate Cleo. Tapos konting chill na rin ako yan kasi tapos na ako sa tupiin ko. At ayan, sunod ko na lang yung headset kasi nakikinig din ako ng podcast sa YT. So ayan, bahala na silang magbanding-banding dyan kasi parating naman ang si daddy nila, inaantay na lang nila yung oras na pagdating. Kasi hindi ko talaga maiwasan manita sa mga bata at manermon kapag nakapagpahinga na yung bibig ko. Oras na tayo, oras naman isa. Tapos na kayong dalawa, isubay pa dyan, ano nangyari dyan? After ko nga manermon is naligo na rin ako para matapos na, tapos umakyat na ako. Ayan na, naglalaro din dalawang bulilit. Hindi na gustong lumabas ni Cyril sa cabinet, kaya ayan, dinala ko na siya ng slippers para lumabas na siya dyan. Nakababa na kami.